Aron, excuse me po. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Talagang nakaset na itong ating mga congressman sa HOR na imbestigahan. Ito pong mga di umano ay anong tawag nila? Fake and malicious news sa social media, no? Talagang wala bang ibang problema ang Pilipinas? Ang nakikita niyo po ba ay social media ang pangunahing problema ng Pilipinas? Grabe, no? Ano po mahihita niyo? Tatakutin niyo ba yung mga vloggers, yung mga nagpo-post sa social media? Hindi po baka bumalik pa po sa inyo 'yan, baka sumikat pa po yung mga yung mga vlogger na nananahimik, Baka 'pag inimbitahan ninyo biglang magsisikat lahat. Magugulat siguro yung mga mamamayang Pilipino, eh. Kasi never pa po nilang, karamihan po, 'no, tignan niyo naman, marami po talagang nanonood sa'min kung pagsasama-samahin. Pero yung separately, relatively hindi po kami kilala baka pasikatin niyo lang yung mga vlogger, talagang gagawin niyo ng legit. Ang tanong, bakit nila pag-aaksayahan ng oras, panahon, pondo ng mamamayan yung pag-iimbestiga sa mga vlogger? Yan po, pag-amin po yan na unti-unti po, una sa ano lang, salitaan lang. Unti-unti na po talagang nawawalan ng silbi yung traditional media. Ibig sabihin, yung mamamayang Pilipino po ay ang pinaniniwalaan na nila. Biruin nyo, Congress na yung umaamin, no? Congress na po ang nagsasabi na iimbestigahan nila yung fake and malicious news. Dati naman walang pumapansin. Dati na pong merong hindi naman po ngayon lang ngayong panahon lang ni Marcos yung social media. Matagal na po yang may YouTube, Facebook, X. Pero ngayon po, dinadamdam nitong gobyernong ito. Bakit kaya? Ayan. Nakakatuwa po 'to sa Japan, no, yung mga kababayan natin. Pwede po nating makita 'to, no? May protesta silang sarili. Ang dami po, hustisya. Protect VP Sara Duterte. No, nagrally po sila sa Shibuya. Ito pong mga kababayan natin sa Japan, nakakatuwa po. Papahapyawan din po natin, wala pa po tayong ganong detalye nito. Nakita lang po natin, ito pong issue kay Erwin Tulfo. Ayan, may issue po tayo ng pamimeke, di umano, ng kanyang identity. Sabi nga peke na yung American accent. Pati pala yung identity, peke pa rin. At ngayon po, hindi ko po maintindihan kung kung bakit po tuwan-tuwa yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters, no? Tuwan-tuwa po at napirmahan na. Parang napakalaking achievement po ng pagpirma ng Pangulo ng Pilipinas sa budget ng Pilipinas. Parang ang laking event ang laking achievement Lahat po ng media. Siguro kaya hindi na kayo pinapansin ng mga congressman, wala nang epekto kayo. Biruin nyo lahat ng balita nyo tungkol sa pagpirma ni Pangulong Marcos.
Parang ang laki-laking achievement. Sabagay, ganyan talaga. 'Di ba? Bakit parang malaki achievement? Ganyan talaga eh. Pagka walang achievement, pati yung pagpirma ng budget, puta, ang treatment, achievement eh. Pagmamalakihan, hindi ko po maintindihan, no? Kung bakit po. Ayan. Okay. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no, ito pong pagpirma muna sa budget. Alam po ninyo, ang lahat po binalita, tapos ang lalaki, tapos ang dami na congratulations, kabi-kabila. Naging presidente po ng 6 na taon si Pangulong Duterte. Parang hindi naman po malaking event yan. Yan po ay pagpirma, hindi ko po nakikita no, na malaking achievement. Sabagay, pag wala ka pong achievement, pati po yung pagpirma mo ng budget na gagamitin mo, no? Ang laki-laki na po, may press conference na pinapaliwanag na itong budget na to ay tutugon talaga. Alam niyo po na si Pangulong Marcos ay nakikinig sa mga Pilipino, sa hinaing ng mga Pilipino. Ano pong pinakinggan niyo? Ang inaangal po ng mga tao, no? Yung pong mga budget cuts na ginawa ng BICAM. Yun pong, ito po yung mga inaangal ng mga tao, no? Yung pagpa-prioritize ninyo sa budget. Bakit ang priority ninyo sa budget o bakit ang pinaglalaban talaga ninyo yung ayuda? 'Di ba? Actually, yan po, si Martin po yung nasunod dito po. Miski po yung mga senador natin. Ito po, ulit-ulitin ko, tama po si BP Sara sa pagsasabi na may control talaga ng budget ng Pilipinas, si Martin at saka si Saldico. Wala naman pong malaking pagbabago yung binito ni President Marcos. Alam niyo po ba kung bakit binito yan? Para po mas malaki dahil hindi po makakapayag si E.S. Bersamin. Siya po ay dating Supreme Court Justice o Chief Justice ng Supreme Court. No? Napakalinaw po na dapat mas mataas yung education. So yun lang po yun. Kaya po binawasan, binito yung ilang probisyon ng DPWH para mas malaki na yung education. Thank you very much muna kay Amik na nagbigay ng 499 pounds. Wala tayong magawa. Magising lang ang president, bawat araw achievement na. Pinagluloko yung mga ginawa sa budget. Number 113, United Frontliners. Atin to, it's okay. Tignan po ninyo. Hindi naman po achievement yan eh. Wala nga kayong binago, nariyan pa rin po yung AKAP. No? Nariyan pa rin po yung mga zero budget pa rin po yung PhilHealth. Tinaasan nyo pa rin, no? Mataas pa rin po yung dinagdagan nyo pa rin yung budget ng Kongreso at saka nitong Senado. Wala pong pagbabago mula po sa mga inaangal ng iba't ibang sektor. Hindi na lang po mga pro-Duterte po ang umangal. Dati po pro-Duterte lang. Ngayon po, pati mga dilawan, ayan, sila Shelo Magno. Ito po ang latest, pati po Makati Business Club. Ayan. So, nagkakaroon na po tayo ng kakampi sa mga oligarko. Ito po mga oligarko na nakabase sa Makati. Makati Business Club. Malaki po ang papel niyan sa mga nagdaang mga tinatawag nating people power 1 and 2, no? Kaya wag niyo pong maliitin ito pong mga Makati Business Club na to.
Sinabi po, nagpahayag na po sila ng transparency. Bakit po? Kasi po pagdating sa BICAM, wala po palang ano yan, wala po nilalabas na una, hindi na televise. Biruin nyo, yung mga lahat po ng mga budget deliberation, naka-televise po yan, naka-live po sa lahat ng mga social media, no? Ng Senate at saka ng House of Representatives. Kitang-kita po natin yung debate. Pero pagkatapos po magdebate sa bawat sa HOR at sa Senate, pagdating po sa BICAM, wala na pong live diyan. Bigla na lang nila ilalabas, o eto na mga ginawa naming pagbabago. Yan po ang gustong baguhin. Isa po sa nilalaman, gustong baguhin itong Makati Business Club na gusto po nila na magkaroon po ng transparency, yung BICAM na yan. Kasi wala pong transparency. Sila-sila lang eh. Yung mga miyembro lang po ng BICAM ang nagkakaunawaan kung ano na po yung magiging final. At eto na nga po yung naging final. Pinirmahan na po ni Pangulong Marcos. Wala na pong malaking pagbabago yan. Ang binito lang po ni Pangulong Marcos yung talagang hindi maipaliwanag na unprogram fund. Bakit nyo dadagdagan yung unprogram fund na yan? Okay. Tapos, isa pa po, bukod sa unprogram fund, binawasan po ng kaunti yung DPWH para mas malaki na po yung education sector. Hindi po DepEd education sector kasama po yung mga budget ng ibang may kinalaman sa education. So wala pa rin pong pagbabago yan. Ang katakataka dyan, akala mo naman malaking achievement. Pumirma lang si Marcos, akala mo kung magmalaki na tong mga Marcos loyalists, gaganda na yung Pilipinas. O magiging mayaman na tayo. Okay. Punta po tayo sa nakakatuwang mga rally dito sa Shibuya, Japan. May mga nag-i-interview pa, no? Bayaran ba kayo? Nakita ko sa TikTok eh. Wala ang bayad sa amin ng mga Duterte. Sabi nga nung isa, teka isipin ko kung ako magpapabayad, malaki na utang sa akin ng Duterte. Alam niyo po, sa totoo, yung mga yan, yung mga sa Japan, kita niyo po, isa yung sinabi nila, nagkakagastos pa nga kami para suportahan yung mga Duterte. Hindi talaga nagbabayad. Ganon din po dito. Yung mga rally po dito. Wala po kaming bayad dyan sa pagpunta ng mga rally. Masarap lang po talagang suportahan yung mga Duterte. Yun po ang pinaka gain nila, no? Na balang araw makabalik yung Duterte. Yun po yung sinasabi sa Japan. Okay. Marami po nagtataka, no? Bakit yung mga kababayan natin dito kaya pansilawin sa ayuda, no? Di pa po natin alam yan kasi first time po yan eh. First time po mag-election tayo na binuhusan ng ayuda. Kaya wag nyo po ring kasi yung mga OFW, bakit po yung mga OFW? Karamihan po ng OFW ay anti-Marcos na. Hindi ko po sinabing lahat Karamihan. No? Kasi hindi naman po ma-impluwensyahan yung mga yan. Dahil po, karamihan naman po ng mga OFW kumikita ng salapi. Hindi po yan nakabatay sa ipinamimigay ng gobyerno. Kaya po, malayo po sila dun sa na pwedeng daanin sa pamimigay ng ayuda. No? Karamihan po sa OFW, nasa abroad, kumikita ng marangal. Hindi po nila kinakailangang umasa sa hingi na binibigay o sa mga
pinamimigay ng mga gobyerno, no? Kaya po sa lahat po ng tao na hindi po umaasa sa ayuda, makakapag-isip pa po yan ng matino. So yung mga Pilipino nakakapag-isip ng matino, alam po nila yung nangyayari sa Pilipinas ay kapalpakan, no? Ayan po. Iba po kasi yung sitwasyon ng mga Pilipino na bakit sa tingin nyo alam na ng mga lahat ng tao. Iba po kasi yung sitwasyon yung mga OFW. Kayo po mga OFW, sa marangal kayo kumikita. At dahil marangal po yung pagkita nyo, hindi kayo basta-basta naiimpluwensya ng magbibigyan lang kayo ng ayuda, pikit mata na. Pikit mata na kayo sa ibang sa ibang ginagawa ng gobyernong ito. Kaya kitang-kita po nila. Kitang-kita nila yung mga transfer ng mga pera. PDIC, PhilHealth. Nakikita nilang anomalya yan ng mga OFW. Oh, yun po yun eh. Yun po yung pagkakaiba. Kasi nagiging independent ka mag-isip pag hindi ka umaasa ng kabuhayan mo, lalo na sa gobyerno. Pero kung ikaw ay katulad ka ng umaasa dyan sa ayuda, wala ka talagang matinong pag-iisip. Kasi pagtatanggol mo yan eh. Kaya nga ang hirap pong sabihin, no, sa totoo, ang hirap pong pagsabihan ng mga tumatanggap ng ayuda na tanggapin nyo yung ayuda pero huwag kayong magkaroon ng utang na loob sa namigay sa inyo dahil yan naman pera natin. Mahirap pong sabihin yan eh. Talagang kung umaasa lang sila sa ayuda, talagang magkakaroon ng utang na loob sa mga politiko. Kaya ang hirap po kalaban dito, no? Constant. Kinakailangan mo na mabuti na lang, hindi nila nabibigyan lahat ng ayuda. Kaya sabi ko nga, kung mas marami hindi nyo nabibigyan ng ayuda, mas marami pa rin ang galit sa inyong mga Pilipino. Tiniti ako sa inyo, lahat ng nasa abroad, hindi nyo madadala yan sa ayuda eh. Yan pa po ang nagbibigay, no? Very willing pa silang maggumastos para lang magpakita ng suporta sa mga Duterte. Nakakatuwa po kasi Protect BP Sara yung nakikita ko ron na placards nila o tarpaulin dyan sa Shibuya, Japan. Okay. Punta na po tayo rito sa alam nyo mga congressman, ito po real talk tayo Daming problema ng Pilipinas. Kala ko okay na yung direksyon nyo eh. Kasi sa wakas, isinalang nyo rin yung mga gusto nyo na rin malaman bakit hanggang ngayon hindi pa rin bumababa yung presyo ng bilihin. O, di ba? Meron na kayong ganun ngayon. Bumalik na naman kayo sa iimbestigahan nyo na naman yung mga social media. Alam nyo, marami na po tayong batas. Meron na cyber libel, no? Na pag nagsinungaling po yung mga taga-social media, pwede pong i-cyber libel yan ng mga naapektuhan. Marami na pong may kaso na cyber libel. At yan po ay badge of honor ng mga kinakasuhan. Katulad po nung una, yung na importante pa po yung papel ng media, yung mainstream media. Hindi naman po natatakot yung mainstream media, yung mga reporter sa libel eh. Sa totoo lang po, badge of honor po yan ng mga media. Ngayon po, hindi na sila makakasuhan eh. Bakit? Wala na po yung media natin eh. Diniklara ko na po yan. Ilang buwan nang nakakalipas. Social media na po ang pinaniniwalaan ng mga tao. Kaya nga, iimbestigahan na eh. Di ba? Dahil yung mga Pilipino po, umaasa na ng impormasyon, hindi na po sa mainstream media. Ang dami yung mga tinatagong balita eh. Okay.
Nakakatuwa yun. Shoutout doon sa kanyang malungkot. Utot mo. Okay. Bakit po mag-iimbestiga yung HOR? Ano po ang mahihitan ninyo sa pag-iimbestiga po sa social media? O yan. Badong, ibig mo ba sabihin walang fake news sa social media? Meron. Meron po. Pwede ba namang walang fake news? Katulad lang din po yan ng sa media, no? Yung traditional media. Iba lang yung pagpe-fake news nila eh. Sila selective yung pagbabalita, yung pabor po sa mga kliyente nila. Yung pabor po sa mga oligarkong may-ari ng media, broadcast man o anong tawag sa dyaryo? Print. Yan, broadcast, yan po yung sa radyo, TV. Print media, yan po yung mga dyaryo, no? Broadcast or print media. Alam nyo po, sa totoo lang, kontrolado po yan eh. Kung ano po ang gusto ng may-ari. Mahirap po kung ang may-ari, taga-Congress din. Mahirap po yung may-ari ng media, taga-Congress pa rin. Talagang kontrolado na tayo, no? Kaya nga po yung mga independent vlogger, talaga ang nagsasabi ng totoo, no? Kami po yung nagre-research. Wala po nagdidikta sa amin, ito yung sabihin nyo. Meron po kaming mga pinaniniwalaan, lalo na ngayong eleksyon. May kinakampanya po kami, pero hindi po dahil sa binayaran kami ng mga tao na yan. Hindi nga ako kilala niyan lambino. Sa totoo lang, hindi nga ako kilala na lahat ng kinakampanya ko eh. Isa lang yung nakakakilala sa akin, si Marcoleta lang. Sa lahat ng kinakampanya natin, di ba? Marcoleta, Pastor Quebuloy. Hindi ko pa namimit yan si Pastor Quebuloy. Si Bato, Senator Bato at Senator Go. Hindi rin ako kilala niyan. Kinakampanya natin, no? Tapos yung iba pa, PDP, yung tatlong attorney ng PDP, di ba? Hinlo, Lambino, at saka to si Bundok, attorney Bundok. At saka yung attorney Vic Rodriguez. Baka may nakalimutan pa tayo. Si Philip Salvador. Okay. So, ang point ko lang mga kapatid, mga independent po. Pera po yung mga vlogger ng kabila kasi binababaan din sila. Kaya kita nyo pare-pareho. Napatunayan ko yan eh. may isang araw ako topic nila lahat eh. Pati yung ginamit na video, iisa lang eh. Kasama pa si Abby dun. Sabi ko, grabe talaga itong mga to. Siguro binabasa kanila, eto i-topic nyo si Badong. No? Talagang may isang araw na ako topic nila lahat. Kaya alam mo na kami po, in fairness po sa mga vlogger ng Duterte, mga pro Duterte, makikita nyo po yung pagkakaiba eh. Iba-iba topic namin. Una, iba-iba topic namin. May mga vlogger pa nga na nag-aaway-away. Dahil magkakaiba eh. Okay. Hindi po achievement tong tapos na pala tayo diyan. Hindi po achievement 'yan, no? Dito po tayo. Yan po ang tingin ko pangunahing dahilan kasi independent kami. Hindi nila kami kayang makontrol, no? Yung kung kontrolado nila kasi binabanatan nila yung mga Duterte sa
Magtapatan na tayo kayo sa HOR. Lahat ng investigasyon nyo para banatan yung mga Duterte. Nakikita nila bakit yung media kakampi na natin na bumabanat din sa mga Duterte. Bakit hindi pa rin natin napapabagsak yung mga Duterte? Bakit very popular pa rin yung mga Duterte sa mga Pilipino? 'Di ba? Ako tinitignan ko lang po. Tinitignan ko lang po kung bakit nila gustong imbestigahan yung social media. Ang nakikita ko diyan, halos lahat ng media anti-Duterte. Tapos ang expose nila sa mga Duterte, may Quadcom, iba pa yung committee ni Chua. Tuloy-tuloy po ang pagbira nila sa mga Duterte. Bakit very popular pa rin? Kontrolado na nga nila, anti-Duterte na nga yung media, anti-Duterte na nga yung ginagawa nilang uri ng investigasyon. Hindi naman patas yung ginagawa nilang investigasyon. Kung patas yan, sabi nga natin, halimbawa dyan sa Quadcom, bakit wala man lang kayong testigo na kampi sa mga Duterte? Di ba? Bakit lahat ng testigo nyo anti-Duterte? Bakit wala kayong kinuwang biktima, testigo na biktima naman ng mga adiksyonist? Mga kamag-anak ng mga nirape ng mga adik, kamag-anak ng na-hold up o mismong mga na-hold up, no? Para maging balanse. Wala po, di ba? One way lang po yung kanilang investigasyon. O si BP Sara na nga po nagsasalita rito sa investigasyon nung siya naman ang sinasalang. Wala silang kakampi. Hindi sila pwedeng magsalita. O ngayon, ang tanong, bakit po kabila ng lahat ng mga pagsisikap nila, sila pa po ang nangungulelat sa mga survey? O, di ba? Talo po sa mga survey si Dan Fernandez. Talo din yan sila Chua. Yung mga sikat na personalidad na bumabanat sa mga Duterte, isinusuka po sila mismo dun sa lugar nila. Hindi po ako magtataka kung marami pong mga pro-Duterte senators ang pumasok. Kasi alam niyo po, sa totoo, ito sukatan to, itong 2025, itong 2025 election Pag konti lang po yung pumasok na mga Duterte, talagang yan ang gusto nyo. Ito na mismo, yung palakad na to na. Simple lang yan Gusto nyo nang baguhin, bumalik sa dati. Yung pamamahala ng mga Duterte na may concern talaga. Yung maraming totoong achievement, hindi yung panay-hukay lang. Yung hindi pati yung budget ginagawang achievement, nakakatawa. Nakakatawa po kayong mga supporter ni BBM. Wala kayong may pagmalaking achievement. Ha? Wala kayong may pagmalaki. Budget na lang, pinirmahan ni BBM, pinagmalaki nyo pa. Taon-taon po yan. Taon-taon po yan. O ngayon, bakit po mga vloggers? Siyempre, alam nyo na-realize nila na ang susi ng kasikatan pa rin ng mga Duterte, yung mga vloggers, hindi bumibitaw. Yung mga vloggers na walang bayad, mas mahirap pong gibain yung vlogger ka tapos hindi nagbabayad kasi yung mga bayarang vlogger madali lang pong pabaliktarin yan Taasan mo lang ang bayad, ewan ko lang hindi ko po alam yung utak ng mga bayaran Achievement nila si Mary Jane Veloso. Achievement nila pag may mga hinukay, yung mga groundbreaking, putya, pagmamalaki. Pati nga yung kasiraan nila, achievement pa nila
Ano yung mga kasiraan nila na achievement nila? Pag may tinitira tayo ng mga China, yung mga bangka natin, pagmamalaki nila yan. Eto, tinira na naman kami ng China. Nasaan yung mga pro-China dyan? Kasiraan po ng Pilipinas yan eh. Kung makapagmalaki kayo. Ayun po yung ibig sabihin natin eh. Kaya po, nakikita nila, hindi na, etong mga vlogger na nagpapanatili eh. Nakita nyo naman po, nung nag-EDSA, tignan nyo EDSA, yung mga views ng mga vloggers. Kahit mga hindi ganong kilalang vloggers, ang tataas ng views eh. Sabik na sabik yung mga Pilipino sa buong Pilipinas at buong mundo. Napanoorin kung eto na, baka eto na yung na mag-aalsa na yung mga mamamayang Pilipino. Wala pa rin. Matagalan talagang laban to. Durugan. Pero, alam nyo po, hindi po easily, mahirapan po kayo sa mga vlogger. Kung mga vlogger po ang pupunteriyahin ninyo, halimbawa, bakit ganun? Kung yung mga vlogger po ang pupunteriyahin nyo na ibe-break, wala namang mawawala sa mga vlog. Unlike po ng mga, hindi po katulad yan ng mga ibang profesyon na po pwede nyong ma-break dahil, sige, mawawalan kayo ng Okay. Ito po, meron po dito si Erwin Tulfo. Ewan ko lang kung manalo pa to, no? Kung marami pong source na pro-Duterte, pero mas maganda yung hindi pro-Duterte. Ito, anti-Duterte pa nga madalas tong politiko na to eh. Yung politiko po na site, internet site, politiko po pangalan. Sa kanya ko po nakita tong kay Tulfo. Ayan, no? Politiko, Axis Party List Representative Erwin Tulfo allegedly used a fake identity to obtain an American passport and carried on with the supposed deception for 20 years. Ayan, sabi, Great Pretender, Tulfo reportedly fake identity. Yan po ay mula sa politico.com.ph. Alam mo, Erwin Tulfo, number 1 ka no? sa Senate. Alam nyo, malakas hangin ito mga Tulfo. Pati po yung American accent. Kaya pala American accent, American citizen ka pala. Nabasa ko po itong dati kung ano nangyari. Anong siya po ay ginigisa dito sa kanyang US citizenship. Nanawagan pala to ng kaya hindi na po natin nalaman yung detalye ng kanyang pagiging US citizen. Nanawagan pala to ng executive session. No? Siyempre, pag executive session na po, wala na pong makakaalam sa atin. Sila-sila na lang yung mga umaten sa executive session. Pero, kung tatakbo ka na bilang senador, ay hindi po pwedeng hindi mo ibulgar to. Dahil kung ikaw po ay iba ang lahi mo o kung ano man ang ginawa mo, kasi grabing akusasyon to. Pineke mo yung identity mo para ka maging US citizen. Hindi po pwedeng palagpasin lang to. Lalo ka na, media man ka. Ano ba naman yung sabihin mo na ipaliwanag mo yan kung ano nangyayari dyan? Wala po kaming alam eh. Allegedly, pineke mo raw yung iyong identity at magiging senador ka ng Pilipinas. Parang hindi po karapat dapat yan. Di ba? Pambansang loyal. Tumatagay.
Tumatagay na si Pambansang Loyal. Buti ka pa nakakatagay, ako hindi po pwede. Kasama ko si misis, narito tayo sa kuta natin ngayon. Grabe 'tong ano na 'to. Kung okay lang sa'tin na yung number 1 senador sa mga karamihan ng survey, mayroong problema sa identity, 'no? Na siya ay, nameke ng kanyang identity. Parang si Alice Go pala 'to. Kung si Alice Go ha? Kung si Alice Go sinuspend niyo, eh. Eto ba hindi niyo isususpend, COMELEC? Yan po yung problema, eh. Yung katulad ni Alice Go na mayor lang ang tinatakbo, 'no? Suspended dahil sa pamimeke di umano. Ha? Pamimeke, kung susundan natin, tignan niyo po, kung susundan po natin yung kwento, lalo na ng mga senador, dito na nag-aral yan ng elementary. Wala akong pakialam diyan kay Alice Go, hindi ko naman kilala yan. Pero kung dito na lumaki yan, at hindi naman siya nameke ng kanyang papeles, hindi siya, dahil tatay, may mga patunay nga na dito nag-aral yan. Ang pagkakamali lang siguro yung sinasabi niya na homeschool siya. Kasama ko si Kapil doon sa SMNI Christmas party. Walang tumama sa amin. No? Allegedly use fake identity to obtain American passport. Kaya pala ganun na lang yung mga pag-English nito ay American accent din. Peke pala. Okay. Teka lang, titignan natin kung meron pa tayong mga topic na nakalimutan. Eto maganda po, hindi naman po Duterte to. Yun na nga, ang nangyayari po ngayon, dati po ang tumututol lang dito sa Marcos administration, mga Duterte lang. Pero ngayon po kalat na, binubuhay na po nila pati yung mga dilawan. Eto po, hindi ko po kilala to, no? Wag na natin, baka sumikat pa, mamaya dilawan pala to. Sa totoo lang, medyo wala nang pupuntahan ng ganyang protesta. The fact na sa dami ng kontra sa 2025 budget, pinirmahan pa rin ni Marcos, shows na manhid na mga yan. Manhid na raw kayo. Mr. President, manhid ka na raw. Siguro sa tingin nila, nabili na nila lahat ng magpapanatili sa kanila sa pwesto. Pwedeng ganun na nga. Kasi nga, masakit man tanggapin, pero lang talagang katapat ng maraming Pinoy. Hindi ko to sinasabi bilang insulto. This is the reality I have known for decades. Ayan po ang sinabi nitong nagngangalang Eduardo Castillo. Masakit po talagang tanggapin yun, no? Na pera lang po ang katapat ng iba. Ito po. Ito po yung mga tagapagtanggol ni BBM. Tignan nyo po. Panay kuda ng pera sa PDIC at PhilHealth na ipasok na sa Bureau of Treasury noong December 19, 2024 pa raw. Bakit daw hinahanap kung binulsan ni Marcos? Alam mo, ito yung Bong O'Neil. Madalas po ito tagapagtanggol ni Marcos ngayon dito sa X. Alam mo, Bong O'Neil, hindi porkit na ipasok sa Bureau of Treasury, hindi na kami maghanap. Iniiba nyo na naman
Una, wala kaming sinabi na binulsa ni Marcos yan. Ang tinatanong nga namin, bakit kayo kumuha ng ganong kalaki, 117 billion? Saan nyo gagamitin yan? Kung yan ba ay pera pa o wala na? Saan dinala? Bakit kumuha ng pera sa PDIC na 117 billion? Alam nyo, yung mga sagot nyo, hindi naman po sagot eh. No? Hindi po sagot yung mga sinasabi nyo. Naghahanap kami kung saan nyo dinadala yung pera. Tapos sasabihin nyo, matagal na nasa Bureau, matagal na nasa Treasury. Ano ngayon? Ang tanong nga namin, bakit nyo kinuha? Saan nyo gagawin? Saan nyo dinala? Porket sinabi nyo nasa Bureau of Treasury, hindi na kami magtatanong. Saan nyo dinala yung pinagbentahan ng ginto? Saan nyo dinala yung sa PhilHealth? 60 billion. Ito, 117 billion. Saan nyo dinala lahat ng mga kinuha ninyo sa government, yung may mga tira na pera ng gobyerno? Wala naman kayong infrastructure. Yun yung punto namin, hindi yung sasabihin nyo nasa treasury. Yun na nga, aanin nyo yan. Saan dadalin yan? Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon. Ayan, teka muna, dito na tayo sa mga katanungan. Wala pala ako rito. Yun lang naman ang problema ko dyan sa HOR eh. Ang daming problema ng Pilipinas. Mataas ang presyo ng bilihin. Walang pumapasok na investors. Hindi po ba yan yung dapat ninyong pagdiskitahan?